We believe your word, God, in the book of Matthew chapter 18, 22 or 3 are gathered together in your name. You are in the midst of us. Therefore, Lord, in Jesus' most mighty name, you are welcome tonight. You are welcome, God, the Holy Spirit. You are welcome, Father God, to move mightily in our midst, Lord. We feel you, Lord. We believe you, Lord Jesus, you are with us tonight. We believe you, God, the Holy Spirit, you are with us tonight. We believe you, Father, you are with us tonight. So therefore, Lord God, as we continue, Lord, to worship you, Lord, hearing your mighty, powerful word, in the mighty name of Jesus, I claim your promises. In these last days, you will pour out, hallelujah, your mighty Holy Spirit, because, Lord, without the mighty Holy Ghost, without the anointing, without the presence of the mighty Holy Spirit, our worship, Lord, is useless. So therefore, God, we worship you, Lord Jesus, and therefore, God, we claim your promise. Pour out your anointing in the mighty name of Jesus, hallelujah, upon us, Lord. And pour out, Lord God, upon those viewers right now. Lahat po nanonood ngayon, in the mighty name of Jesus, your mighty Holy Spirit will touch them right now, in the name of Jesus. Kahit anong mga hindrances, anong barriers, anong mga pagsubok, trials na dumating sa kanilang mga buhay, in the mighty name of Jesus, all demonic forces, all the attack of the devil upon your life, upon your family, upon your children, in the most mighty name of Jesus, I break it now. I demolish it in the name of Jesus. Even diseases, infirmities, lahat na may mga karamdaman sa katawan, sa buto, sa laman, sa utak, sa brain, in the mighty name of Jesus, cancer of the brain, cancer of the bones, cancer of the blood, diseases, in the mighty name of Jesus. Holy Ghost, of your body now, in the mighty name of Jesus. Touch your body now. Touch by the power of the Holy Spirit. Lahat na nagdisturbo sa iyong katawan, all the attack of the demonic spirit, even spirit of nightmare, even the spirit of bad spirit, in the mighty name of Jesus, demolish upon your life, demolish upon your family, in Jesus' mighty name. O shatalama, yande. Holy Ghost upon your life now, Holy Ghost upon your family, in the name of Jesus. Feel the mighty anointing, power of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus. Oh God, I believe you are the mighty God. You are the answering God. Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and you will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. You are the mighty, super powerful God. Thank you, Lord, for the healing power. Thank you, Lord, for the refreshing of your anointing, oh God. Hallelujah, we glorify your name. Anoint us, Lord. Anoint the congregation. Anoint the viewers, and anoint your servant, whom you will use to speak tonight. You are worthy to be praised. So therefore, God, we give you the glory and honor, praises, adoration, in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan nato ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan nato ang God, the Holy Spirit. Palakpakan nato ang Father God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. You may be seated. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Okay? Kung may Bible kayo, open your Bible in the book of Colossians. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 1 up to 4. Glory to God. Colossians chapter 3, reading in verse 1 up to verses 4. So the word of God says, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Verse 2, set your mind on things above, not on things on earth. Verse 3, for you died.
For you died, and your life is hidden with Christ in God. Verse 4, when Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Praise God. Hallelujah. Gusto po kong ibahagi sa inyo, living in the heavenly with Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po doon, living. Hallelujah. Living in the heavenly places. In heavenly places with Jesus. Glory to God. So number 1, ang sabi po dito, ang sabi ng banal na kasulatan, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ seated at the right hand of God. So number 1, seek your things which are above, where Christ, our Lord Jesus Christ, seated at the right of God. So ano ang gagawin natin? Kasi ang order ng Panginoon sa atin, na kailangan natin, ang focus natin ngayon ay ang tinatawag na, ang ating focus ngayon ay hindi na tinatawag na carnal. Hindi na tinatawag na dito pa tayo. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo na kailangan i-focus natin, kailangan nakatuka tayo, kailangan nakatutok tayo sa Panginoon, sa mga spiritual na mga bagay. Glory to God. Paano natin yan gagawin? No? Madaling basahin, madaling mag-meditate tayo at babasahin at i-memorize ang salita ng Panginoon. Ngunit ang action, ang gawa, paano natin magagawa ang sinabi ng Panginoon na set your affection in the things above. Glory to God. Paano natin yan? Paano natin mai-focus ang ating isipan, ang ating kaluluwa, ang ating espiritu na sa Panginoon? Dahil alam ng Panginoon na we are temporal. Hindi po tayo taga dito. Mga alien po tayo. Tayo'y mga anak ng Panginoong Jesucristo. Amen? Tayo'y anak ng Diyos. Kita anak ni Ginoong Jesucristo. So paano natin ang ating desire always mapukus doon sa Panginoon? Listen carefully. Ganito po yon. Ang sabi ng Biblia dito sa book of John chapter 16, chapter 14 verse 16, ang sabi po ng Panginoon sa verse 18, I will not leave you orphans. Ang sabi niya, I will not leave you orphans. Hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. Sabi niya sa verse 16, I will pray to the Father. Bago siya pupunta doon sa kalangitan, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, I will pray to the Father. So, manalangin siya samahan. Manalangin siya sa Ama. At ang sabi niya, I will pray to the Father, and my Father will send the Helper. Ipadala niya tinatawag na Helper, which is the Holy Spirit. Listen carefully. The Holy Spirit, ang sabi ng Panginoon, ay ang ating helper. Napaka-humble ng Holy Spirit dahil siya ang ating tinatawag na helper. And sabi doon sa John chapter 14 verse 16, that He may abide with you forever. Ibig sabihin ng Holy Spirit ay mananahan. Maglilid sa atin. Amen? Pero listen carefully. Sabi po dito may option. The Holy Spirit will abide with us forever, na ang Holy Spirit ay mananahan sa atin. Glory to God. Ibig sabihin, kung tayo ay banal. Amen? Kasi holy siya eh. Holy Spirit. Holy, banal na spirito. So, hindi siya pwedeng mananahan sa ating katawan pag hindi din tayo banal. Kundi tabalaan. Amen? Dahil sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, you are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in your body. Tama. You are the temple of God. Spiritually speaking, ang ating katawan, templo ng Panginoon, at ang Panginoon ang nagdodominate, ang nananahan sa ating katawan. Amen ba? Hallelujah. Pakisabi, I am the temple of God. I am the temple of the Lord Jesus Christ. My body is the temple of the Holy Spirit.
Oh, Holy Ghost. Hallelujah. So, ano sabi ng Biblia sa verse 1, Colossians chapter 3? Seek those things which are above. So, mahirapan po tayo kung walang tinatawag na Holy Spirit. Amen? So, paano mo yun i-desire? So, in other words, you need the power of the Holy Ghost. We need the Holy Spirit. Glory to Jesus. Kasi, kung ang tao, ibig sabihin, how to communicate. Kasi communicate mo ang Panginoon eh. So sabi ng Biblia, sa John, listen carefully, John chapter 14, verse 26, sabi po doon, but the helper, John chapter 14, verse 26, but the helper is the Holy Spirit. The helper is the Holy Spirit whom the Father will send in my name. So, ang Holy Spirit is the helper. Whom the Father, na ang Ama pala, whom the Father will send, ipadala ang God, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, that He will teach you all things. Ang sabi doon, He will teach you all things. So, listen carefully. Take note, post tayo dyan. He will teach you all things. All things, plural, lahat, all things. Sabihin nyo, all things. Sabi dyan, He will teach you all things and bring remembrance all things. So, ipa-remember, ipaalaala ng banal na Espiritu ang lahat-lahat. Listen carefully. O ulitin ko, hindi mananahan, hindi titira ang Holy Spirit pag hindi banal ang ating katawan. Amen? Hindi holy. Dahil holy siya, hindi pwede. You need to surrender your life to Jesus. Okay. So, ang sabi doon, He will bring you all things, He will teach you all things, and bring remembrance all things, whatsoever said unto you. So, the Holy Spirit pala, ang Holy Spirit, siya po ang ating teacher. He is our guide. He is our revealer. He is our power. Amen? Sa John chapter 16, verse 13, ang sabi po doon, when He, the Holy Spirit, when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Listen carefully. The Holy Spirit will guide you into all truth. Amen? Hello? The Holy Spirit will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever, listen carefully, but whatsoever He shall hear, that will He speak. So meaning, kung anong narinig ng Holy Spirit doon sa Ama, doon kay Lord Jesus, yun ang Kanyang sasabihin sa atin. Listen carefully. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng salita ng Panginoon, without the Holy Spirit, we can do nothing. Amen? Kung wala ang banal na Espiritu, wala po tayong magagawa. Without the Lord Jesus Christ, wala po tayong magagawa. Kung wala ang Ama, wala po tayong magagawa. So sa madaling salita, ang ibig ko pong sabihin, dapat walang ipagmamalaki ang tao. Amen? Dili ta, wala tayo kahambog. Trapo lang ta, amen? Badunot lang ta. Mabulok lang tayo, babalik lang tayo sa lupa. Ang ating itaas, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Ang Diyos, Espiritu Santo, ang Ama. Itaas natin sila lamang ang may kaya. So, kaya ngayon, ang ating generation, we are living in these last days. Listen carefully. We are living in these last days. Nandito na po tayo ngayon sa huling mga araw. And we need the Holy Spirit. Ang topic natin, number 1, seek those things which are above. So, i-desire natin yung mga bagay na nandoon sa langit. Yung mga bagay na hindi po nabubulok. Okay. So, ang sabi ng Biblia, halimbawa, paano natin i-desire, i-focus ang mga spiritual na mga bagay? So, ulitin ko, we are living in the generation of the Holy Ghost. Ang Ama, ang Father God, ginawa niya ang sanlibutan. At pagkatapos, 2,000 years ago, ang Panginoon Jesucristo, hallelujah, namatay sa cross sa Kalbaryo. Amen?
At ang sabi niya, sinabi ko nga kanina sa John 14 verse 16, sabi niya sa 18, I will not leave you orphans. Hindi na tayo niya iiwanan na mga walang ulila. Ipapadala niya ang helper, which is the Holy Ghost. Uulitin ko, hindi mo kayang i-desire ang mga spiritual na mga bagay, ang mga bagay sa kalangitan, na doon ang kanyang anak na walang ibang ating Panginoon Kristo sa kanang kamay ng kanyang Ama. Amen ba? So we need the Holy Spirit. No, we need the Holy Ghost. In other words, we need baptism of the Holy Spirit. Ang sabi po ng iba, yung mga speak in tongue, panay speak in tongue, di naman nila nauunawaan. Ngunit sinabi ko po sa inyo sa 1 Corinthians chapter 14 verse 14 to 15, ang sabi doon, ang sabi ni Apostle Paul, when I speak in tongue, I speak in tongue with understanding. When I sing in tongue, I sing in tongue with understanding. Naunawaan niya ang kanyang speak in tongue. At ako rin naunawaan ko ang tinatawag na speak in tongue. Okay, mga viewers, may speak in tongue ako ngayon. May speak in tongue ako sa mga viewers. Rama sacha lama i robo sacha lama yande. So tanungin ko kayo, naintindihan nyo ba? So sagot, hindi nyo ako naintindihan. Kayo mga viewer, naintindihan nyo ba? Hindi nyo maintindihan. Ulitin ko yung speak in tongue ko. Hosacha iromo sacha lama irobo se. Meaning, ang prayer ko sa inyo, mga viewers at kayong lahat, I pray that the Lord will use you mightily in this last days. Therefore, I understand my speak in tongue. Palakpakan natin ang Diyos. Yung malakas, hallelujah. Okay, ngayon, dahil sabi ng Biblia, seek those things which are above, where Christ Jesus sitteth on the right hand of God. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 14, verse 2, ang sabi diyan, when you speak in tongue, you do not speak to man, but you speak to God. Listen carefully, amen? Pag nag-speak in tongue ka raw, ay hindi mo kinakausap ang tao. Hello? Di ang ibig sabihin, ang kinakausap daw natin ay ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So sabi ng Biblia, seek those things which are above. Kasi ganito po yun, mga kaibigan, mga kapatid. Ang langit po, kailangang mabaptize ka sa Holy Ghost. I don't care kung ano sabihin ng demons. I don't care kung ano sabihin ng mga religion, mga denomination. Hallelujah. I'm a Pentecostal preacher. I believe the baptism of the Holy Ghost. I believe in speaking in tongue. I believe healing. I believe deliverance. I believe Jesus is coming very soon. Amen? Hallelujah. So sa madaling salita, ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 14, ang sabi niya, kung mag-speak in tongue ka, kinakausap mo ang Diyos dahil hindi ka mauunawaan ng mga tao. Glory to Jesus. Ngayon ang tanong, how many times si Apostle Paul nag-i-speak in tongue? Ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 14 verse 18, ang sabi po doon ni Paul, I speak in tongue more than you all. So sa madaling salita, 24/7 si Apostle Paul nag-i-speak in tongue. Glory to Jesus. Ngayon, ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5, ang sabi ni Apostle Paul, sabi niya, si Apostle Paul ay isang matalinong tao. Si Apostle Paul ay isang taong attorney. Isang lawyer, napakatalino, prominente, talagang napakatalino. Ngunit ang sabi ni Paul, ang sabi pa niya sa verse 4, sabi niya, my speech and my preaching was not with enticing word of man wisdom, but in the demonstration of the power and the Spirit of God, that my faith should not stand in the wisdom of man. Meaning, ang kanyang pananampalataya ay hindi nakakasandal sa kanyang edukasyon bilang isang matinik, magaling, prominenteng attorney. Ngunit, ang sabi niya, my speech and my preaching was not with enticing words of man wisdom, but in the demonstration of the Spirit, Holy Spirit, and the power
power of God, that my faith should not stand in the wisdom of man. Ibig sabihin, hindi sa carnal, hindi sa kanyang pagka-attorney, ngunit ang pinagmalaki niya to the power of God. Palakpakan natin si Jesus. So you need the Holy Ghost. Amen? You need the power of the Holy Spirit. Paano mo marating? Manalangin ka lang? Without the Holy Spirit, pag manalangin ka, mataas na yung 20 minutes. Mahaba na lang yung tinatawag na 15 o 20 minutes. Madaling sabihin, paano natin i-desire yun? Dahil ang sabi ng Panginoon, seek your affection. 24/7, nakatutok po tayo, nakatuka tayo sa mga spiritual na mga bagay. Amen? Kaya dito nga lang sa sanlibutan, ang sabi ng Panginoon, hindi kayo taga rito. Kaya nga, ang sabi ng Psalms 90 verse 10, ang edad ng tao, dito sa sanlibutan hanggang 70 years old na lang. Additional na lang, bonus ang tinatawag na 10 years, 80 years old. So, ibig sabihin, napakadali lang ng buhay dito sa tao. Amen? Napakadali lang. Dahil sabi ng Biblia sa James, Santiago, ang sabi po doon, ang buhay ng tao kagaya ng isang usok. Amen? Nakikita yung usok at pagkatapos nawawala. Ganun lang pala. Hello? Glory to God. Kaya ang sabi ng Panginoon, set your affection on the things above. Hallelujah. Amen ba? Glory to God. Number 2. Ano ang sabi ng number 2? Colossians chapter 3. Glory to God. Colossians chapter 3. Verse 2, sabi dito, set your mind on things above, not on things on earth. So ito na, i-focus natin, no? Balik tayo. Ang ating tinatawag na, yun na nga, ang ating set your affection, ang sabi dito, set your mind on things above. Grabe. Things, plural. Lahat ng mga bagay na nandoon sa langit, yun po ang ating iisipin. Glory to God. Amen. Makalangit. So, ang sabi dito sa verse 2, sa pangalawang statement, ang sabi dito, set your mind on things above, not on things on earth. Not on things on earth. So, ibig sabihin, ang mga bagay dito sa sanlibutan, winawarningan tayo ng Panginoon. Winawarningan na tayo ng Panginoon na huwag tayong masyadong busy, lalo na sa gawain. Tanong ko sa inyo, sa 24 hours, ilan lang ang quality oras ng Panginoon na ibinibigay ninyo? Tandaan po natin, ang may-ari ng langit at ang lupa, ang Panginoong Jesucristo. Ang may-ari ng hangin, pagkain natin, tubig, lahat-lahat, ang Panginoong Jesucristo. Ngayon sa 24 hours, ilang minuto tayong nagbabasa ng salita ng Panginoon? Ilang oras tayong nanalangin sa Panginoon? Ilang oras tayo nag-share sa salita ng Panginoon? Tanungin mo katabi mo, ilan kaya? Pakisabi, ilan kaya? Ngayon, nasabi ng Panginoon, set your affection on the things above. Ngayon, kulang. Parang ito lang sa Panginoon, 5%. Pagkatapos yung 95% nandoon sa world. Kasi sabihin nila, nandito kasi tayo sa libutan eh. Maunawaan tayo ng Panginoon. Hindi. Dahil ang gusto ng Panginoon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi tayo dapat masusunod. Amen? Kundi ang nasusunod, ang Panginoong Jesucristo. Amen ba? Hallelujah. Amen. Kaya ang sabi nga ng Biblia, dito sa Galatia chapter 2, verse 20, ang sabi diyan, nevertheless, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and give Himself for me. Meaning, ang sabi po doon, hindi na po tayo ang nananahan. Hindi tayo ang nakatira dito sa puso natin, kundi ang Panginoong Jesucristo na. Kaya sabi ng Biblia sa Matthew chapter 22, verse 37, 38, sabi ng Panginoong Jesucristo, love the Lord thy God. Love the Lord Jesus Christ thy God with all your heart. Amen?
Ibigin natin ang Panginoong Kristo sa buong puso natin. Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon 100%. 100% focus, 100% nakatuka tayo sa Kanya, 100% na nakapokus tayo sa mga makalangit na mga bagay. Dahil ang mga bagay sa libutan, hallelujah, pass away. Amen? Nabubulok. Ngunit, ang salita ng Diyos, which is ang Panginoong Kristo, ay manatili. Ang sabi doon, heaven and earth, sabi nga doon, no? Shall pass away. But my word, who is the word? John 1:1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Revelation chapter 19, verse 13, His name of the Lord Jesus Christ is the Word of God. Palakpakan natin ang Diyos. Oh, shalamasi. Ya robo sa chalamayandia. I feel the power of God. I feel the presence of God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang Panginoong Kristo. Kaya kung nandito na ang Panginoong Kristo sa ating buhay, walang dahilan na tayo ay mag-alinlangan. Wala kang karapatan na magsabing, ayaw ko po. Uulitin ko, 100%. Binili ka ng Panginoon. Amen? 1 Corinthians chapter 6 verse 19, you are bought with a price. Binili ka na sa mahalagang bagay. Ano yun? Dugo ni Kristo. Buhay ni Kristo. Binigay sa'yo. Ngayon sinasabi mo na, Lord, kasi Lord, busy ako. Kasi Lord Jesus, ganito ayaw ng magulang ko. Ganito Lord, ayaw kasi ng boss ko. Ganito Lord, hallelujah, busy kasi ako sa trabaho. Ang sabi ng Panginoon, you, doers of iniquities, depart from me. Walang excuses sa Panginoon. Hindi pwedeng dayain ng Panginoong Kristo. Amen? Hallelujah. Ang gusto ng Panginoon, sabi niya sa Galatia 2:20, yet not I, but Christ liveth in me. The Lord Jesus Christ liveth in me. Amen? Kung nandito na ang Panginoon, uulitin ko, wala kang karapatan, wala akong karapatan, wala tayong karapatan na nasabihin ng Panginoon, time out muna, Lord. Lord, kasi ganito, no way. Bayad ka na. Sa madaling salita, sa totoo lang, tayo'y alipin ng Panginoon. Alam mo ba ang alipin? Dahil sa sobrang bait ng Panginoong Kristo, sinabi na, I will call you friend. I will call you ambassador. I will call you more than conqueror. Pero actually, binili tayo ng Panginoon sa kanyang dugo. Binili tayo sa madaling salita. Once na slave ka doon sa England, pag slave ang isang tao, rapin man siya, patayin man siya, o anong gusto ng tinatawag Queen Elizabeth, hindi sila makapalag. Sunod-sunod ang kasalalay, ang kanilang buhay sa Queen Elizabeth. Ang mga pinakaluwis ang ranggo ng mga slave. Ngunit ang Panginoong Kristo, napakabuti niya. Amen? Marami tayong mga tinatawag na mga sablay sa Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, I love you, my son and my daughter. Amen? Kaya uulitin ko po, kung saan kay padala ng Panginoon, yun ang susundin mo. Yun ang masusunod sa buhay mo. Amen? Kausapin ka ng Panginoon through sa kanyang Holy Ghost. Anong sabi ng John chapter 14:26? And He will teach you all things. All things. Therefore, you need the Holy Ghost. Therefore, you need baptism of the Holy Ghost. Kung hindi nyo pa naranasan ang baptism of the Holy Ghost, ang formula sa baptism of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus. Jesus Christ is the baptizer of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Jesus is coming. Glory to God.
Balik lang ako dito. Parang gusto niyo ibalik ng Panginoon sa verse 2. Dito sa verse 2. Madali na lang itong verse 3. Ang sabi po dito sa verse 2, ang sabi po dito, yung sabi dito, set your mind on things above, not on things on the earth. So ano yung bakit ngayon baliktad? Instead na makalangit ang ating gagawin, sabi ng Lord, set your affection on the things above, not on the things on earth. So ayaw talaga ng Panginoon na nakatutok tayo, nakapokus tayo dito sa sanlibutan. Bakit? Basahin mo rin dyan. Bakit? Bigyan ng microphone. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Sa Tagalog. Hallelujah. Bible. Okay. Bilisan mo. Takbo. Nako. Hindi ka pwede sa Panginoon. Palisulaw sa ika. Hindi pwede yan. Okay. Sabi po dito, ano pala itong mga bagay na makasanlibutan? Makikita po natin ito. Ito yung tinatawag na glory to God. Ito muna, Romans chapter 8. Romans chapter 8, reading in verse 5. Ano sabi sa verse 5? Ano sabi sa verse 5? Tagalog yan? Glory to God. Romans chapter, basahin ko muna sa English. Chapter 8, verse 5. Ang sabi po dito, sa chapter 8 sa Romans, sabi po dito, for those who live according to the flesh set their mind on the things on the flesh. So sabi, for those who live according to the flesh set their mind. So, kung yung mga tao na mga carnal, ibig sabihin, nasa kadiliman, nasa kalayawan, ang sabi po nila, ang kanilang isip ay nakapokus sa mga carnal na mga bagay. Amen? Hello? At ang sabi dito, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit, sabi, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. So kung namumuhay po tayo, ayon sa kalooban ng Espiritu, mga spiritual na bagay din ang ninanais natin. Tama ba? Palakpakan natin ang Diyos. Tagalog yan? O anong sabi? Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangasisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos. Anong verse ka na pinabasa mo? 7. Okay, sige. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos na di nga maaari. So sa tinatawag na verse, sa 13 and 14, ang sabi dito sa 13 and 14. Sapagkat kung nangabubuhay kayo ng ayon sa laman ay mamamatay kayo. Ang sabi dito, kung nabubuhay ka sa laman, mamamatay tayo. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa laman, mamamatay tayo. Ibig sabihin, kung nasa kasalanan tayo, nasa mga bisyo tayo, ibig sabihin na mamatay, itapon tayo sa dagat-dagat ang atopoy. Dahil sabi ng Romans 6:23, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, pangalawang kamatayan yan sa lawang apoy. Sa tinatawag na impyerno, for the wages of sin is death. Yan ang tinatawag doon, mamamatay. Hindi mamamatay na physical, mamamatay spiritual doon sa impyerno. At anong sabi?
Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Mabubuhay tayo. Amen? Sige. Sapagkat ang lahat, 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Makinig po kayo sa English, napakagandaan. Sabi po dito sa English, basahin ko muna sa 13, Romans chapter 8, verse 13. Ang sabi po dito, for if you live according to the flesh, you will die. Pag mamumuhay tayo, ayun sa laman. Ibig sabihin, kung nabubuhay tayo sa laman, ibig sabihin, laman man ito. Pero ibig sabihin, spiritually speaking, nasa iba't ibang klaseng bisyo. Amen? Hallelujah. Mamaya, malalaman natin anong klaseng bisyo yan. Anong kasalanan. Kaya nga sinabi po dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 16, ang babaeng byuda, ang sabi po doon, physically speaking, buhay siya. Buhay siya dito, ngunit sa harapan ng Panginoon, patay na siya. Amen? Tinatawag itong live. Sabi po dito na dead while alive. Okay? So sa verse 14, napakaganda. Sabi po dito, ang sabi sa verse 14, ang sabi dito, for as many as are led by the Spirit of God, those are the sons of God. Ulitin ko. Napakatindi nito. For as many, ang tanan daw, nagipatnubayan sa Espiritu Santo, ang tanan lang gigiyahan. Listen, ang tanan nga gigiyahan sa balaang Espiritu, kadto lang sila, ang mga anak sa Dios. Pangutan na imong katapad, gigiyahan ba mo sa Holy Spirit? Baka sabihin, ambot lang. Klaruhan na ninyo, ha? Amen? Amen? Sino bang gusto pumunta ngayon sa langit? Amen? Taas ang kamay. Yung gusto pumunta sa langit, taas ang kamay. Amen? Wala talagang gusto sa impyerno. Kahit ang demonyo nasa labas, ayaw talaga sa impyerno, pero wala na siyang pag-asa. Kondinado na siya, pang-impyerno na talaga siya. Tayo ay panglangit. Amen? Kaya siguruhin nyo nga, makinig po kayo. Pag nasa gawain ng Panginoon, ipospon yung mga negosyo ninyo. Wala din yan, palpak yan. Mas maganda, unahin natin ang Panginoon. Siya ang master natin. Siya ang boss natin. Kaya siya ang masusunod sa buhay natin. Amen? Through His Spirit. Amen? Glory to God. So, babalik ako muna dito sa Romans chapter 8. Sa verse 6, ito, kaya ang Tagalog kasi parang hindi masyadong magandang translation. Ang sabi sa verse 6, for to be carnally minded is death. Pag carnal daw, ang ating iniisip. So ano yung carnal, no? Pag iniisip natin yung mga makamundo, makalaman, ay tayo mamamatay. Amen? Sabi ng Biblia, Amen. Hello, Amen. For to be carnally minded is death. So, at sabi ito sa pangalawa, but to be spiritually minded is life. Pag spiritual daw ang ating pag-iisip, ibig sabihin, tama si Lord, set your affection on the things above. Amen. So meaning, ang sabi po dito ng Panginoon, pag ang ating, but to be spiritually minded is life and peace. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Sa verse 7, isa na lang sa verse 7, ang sabi ng verse 7, because the carnal mind, doon sa verse 6, carnal-minded. Because the carnal mind is enmity against God. Ang ito palang carnal na pag-iisip, kalaban ng Diyos. Gusto ng Diyos spiritual. Okay. Tatalon tayo sa Galatia chapter 5 verse 16. Ang sabi doon, so then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. So, sabi po doon, sa Galatia chapter 5 verse 16, sabi niya, so then, walk in the Spirit. Sabihin mo sa katabi mo, walk in the Spirit. And you shall not fulfill the lust of the flesh. So, ano yung walk in the Spirit? Sabi ni Pablo, I speak in tongue all the time. Ano sabi ng salita ng Diyos sa Joshua 1:8? Araw at gabi. Memorize the Word of God. Meditate. Amen? Kasi sabi doon, sa lahat ng bagay, material, financial, spiritual, lalago po tayo. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah.
Ibig sabihin, 24/7 ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen? 1 Thessalonians, ano yung mga bagay na makalangit? 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Amen? Manalangin daw tayo na hindi huminto. Dalawa kasi ang prayer. Prayer na sarili nating language, Lord Jesus bless us. At ang pangalawang prayer, prayer in the Spirit. Hello? Hello? So, purihin ng Diyos. Ano itong carnal mind? Ano itong carnal action? Pag namumuhay tayo sa carnal, sa laban, tayo'y mamamatay. Okay, siyasatin natin ang salita ng Diyos dito sa book of 1 Corinthians, chapter 6, 9 and 10. Ito yung mga carnal mind. Ito yung carnal action. Ito yung makapag-impyerno. Ito yung ihagis tayo sa dagat-dagatang apoy. Basahin mo rin dyan. Glory to God. 1 Corinthians chapter 6, 9 and 10. Sige. Glory to God. Hallelujah. Ready na? Okay. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Hindi nyo ba alam na ang mga liko ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos? Patuloy. Huwag kayong padaya. Kahit ang Ibig sabihin, be not deceived. Ayaw mo pailad. Huwag kayong magpadaya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magpadaya. Unahin natin ang Panginoon. Okay, sige. Kahit ang mga mapakiapid, Okay. ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, Okay, number 1, ang sinabi doon, makikiapid. Ibig sabihin, adultery. yung fornication. Makikiapid, fornication. Ibig sabihin, hindi pa sila kasal, gumawa na sila ng mga gawain ng mag-asawa. Hindi talaga makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sige. Ni ang mga nangangalo niya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, Ay, Diyos ko. ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sakip. Okay, ni... magnanakaw hindi makapasok. Kaya be honest kayo sa tithe nyo. Amen? Amen. Hello? Baka parelax-relax lang kayo. Ang sabi ni Prophet Juan, doon sa impyerno, ang daming evangelist, ang daming pastor, ang daming Christian, nandoon sa impyerno. Ano yung kaso? Magnanakaw ng ikapo. Kaya kung may nagpipreach sa inyo na walang ikapo, kasi nungalingan po yan. Ang sabi ng Panginoon, ang tinatawag na tithes, ang tithes, hallelujah, ay sagrado po yan. Amen? Kung sinong demon, sinong nagsasabi na wala nang ikapo ngayon, they are demons. Ibig sabihin, ang ikapo, sagrado po ito mga kapatid. Amen? Evangelist, mabigay ng tithes, pastor, workers, born again, apostle, missionary, lahat na born again, magbibigay ng ikapo. O ulitin ko, pag hindi tayo magbibigay, mayroon tayong demon sa magnanakaw. Amen? Okay, command, follow me in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Spirito sa pagkamagnanakaw. Pagnanakaw ng tithes. I rebuke you. Come out over my body now. In the mighty name of Jesus. Beginning tonight, I am a tithe giver. Palakpakan natin ang Diyos. Patuloy. Ni ang mga sakip, ni ang mga nang lalasing, ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, hindi talaga magmamana. Ibig sabihin yan ang tinatawag ng carnal mind. Amen? Tanungin ko po kayo, gusto nyo ba sa impyerno? Ayaw talaga natin sa impyerno. Ngayon, paano tayo mamumuhay dyan sa Espiritu? Tama yung tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo, ating Diyos at personal na tagapagligtas. Ang sabi niya doon sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give power to become the Son of God. Dito na ang Panginoon sa ating buhay. Ngunit kulang kung hindi tayo mabaptize sa Holy Spirit. Amen? So, baptism of the Holy Ghost, Acts 1:8, Jesus Christ is the baptizer of the Holy Ghost. Acts 1:5, Jesus is the baptizer of the Holy Ghost. According to John the Baptist, sabi niya, mayroon pang mas malaki sa akin. Siyang magbautismo sa inyo sa apoy. So, Holy Spirit is fire. Amen? Holy Spirit is power. So, siyang magbaptize. So, ang formula sa baptism of the Holy Spirit, in the mighty name of Jesus, in the powerful name of Jesus. So, matagal na ito sinabi ng Panginoon 2,000 years ago, I will
will pour out my spirit upon all flesh. So lahat ng ilangan, receive it. Amen? In the name of Jesus. Kaya mahirapan tayong maging banal. Mahirapan tayo. Bakit? Kulang kung hindi ka baptize sa Holy Spirit, hindi ka makipag-communicate sa Kanya. Di ba sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 2 na if you speak in tongue, you talk to God, not to man. Amen? Hallelujah. So therefore, ang sabi din ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 14 verse 39, ang sabi ni Apostle Paul, forbid not to speak in tongue. But above all, you desire to prophecy. So, ibig sabihin, huwag niyong hadlangan ang mga tao na mag-speak in tongue. So, paano ka mag-speak in tongue? You need baptism of the Holy Ghost in the name of Jesus. Amen. So, mahirap itong tinatawag na isa pa. Balik tayo sa Romans chapter 1:29. Romans chapter 1 verse 29 to 31. Ito yung mga karnal, ito yung mga at makalaman na gawain na mapunta tayo sa impyerno. Ito yung sabi ng Biblia, huwag niyong i-focus ang inyong huwag niyong ituka, huwag niyong i-focus sa mga bagay na makalaman. Okay. Romans chapter 1 verse 29 hanggang sa 31. Sige. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay ng kapwa-tao, ng pagtatalo, pandaraya, na mga kasamaang mga mapaggupsala, mga paninirampuri, mga nagpupuot sa Diyos, mga nanlalait, mga palalo, mga mapagpuri, mga mapagngatha ng mga kasamaan, masuwayin sa mga magulang. Okay, sige. Mga hindi tapat sa tipan, mga walang katutubong pangiliw, mga walang habag. Okay, so ito yung mga gawain ng laman. Amen? Na hindi ito makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, tatalon tayo. Bilisan natin sa verse 3. Colossians chapter 3, verse 3. Ang sabi po dito, for you died. Tayo daw ay patay na. And your life is hidden with Christ in God. So ang ating buhay ay nasa Panginoon na. Amen? Ibig sabihin, patay na tayo sa laman. Amen? Hello? Ibig sabihin, patay sa laman, hindi na tayo sumasang-ayon kay Satanas. Amen. Ibig sabihin, yung sabi kasi ni Lord, ang sabi kasi ng fear God, ibig sabihin, fear God. Katakutan natin ang Panginoon. Ang sabi doon, ibig sabihin, katakutan natin na ang Diyos ay magagalit sa atin kung tayo'y gumagawa ng labag sa Kanyang kagustuhan. Amen? Hello? Hallelujah. Kaya sabi doon, fear God. Katakutan niyo ang Diyos. Mahirap kung ang Panginoong Jesucristo ang ating kalaban. Amen? May makakaya ba sa Panginoon? Wala. Ang Diyos natin banal ba? Yes, banal ang Diyos. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 15, 16, sabi doon, ako na Diyos na tumatawag sa inyo ay banal. Dapat maging banal kayo sa isip, salita, at sa gawa. Amen ba? Amen ba? Mga kapatid, glory to God. Okay. So sabi dito, you're died. Ulitin ko sa Galatia chapter 2 verse 20. Ang sabi po doon, yet not I, but Christ liveth in me. So Christ liveth in me, and my life which I now live. Ang buhay daw natin ngayon na pinamumuhay, which I live by faith. Pinamumuhay ko sa panampalataya kay Kristo Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti. Amen? Saan ba ang maganda? Si Satanas ang magdomina sa atin? O si Lord Jesus Christ ang magdominate sa atin? Saan ba ang maganda? Sumigaw. Hallelujah. Lakasan nyo. Mas malakas pa dyan. Palakpakan natin si Jesus. Glory to God. Hallelujah. Pinakauli. Sa Colossians chapter 3 verse 4. Ang sabi po dito, when Christ, who is our life, appears. Ang sabi po dito,
At dito, then you also will appear with Him in glory. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi po doon, basahin mo rin dyan sa 4. Ang Colossians chapter 3 verse 4. Gusto mong basahin sa Tagalog. Uli na ito. Glory to God. Ang sabi po dito, Christ, who is our life. Hallelujah. Si Kristo ang ating buhay. Oh, hallelujah. Sige, sabi. Verse 4, pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. So mahayag din tayo sa kanyang si Kristo daw ang buhay natin. Sabihin po natin, Lord Jesus, ikaw ang buhay ko. So makikita din tayo sa kanyang kaluwalhatian. Anong ibig sabihin yan? Kaya nga sabi ni Lord, sabi pa niya, set your affection in the things above. So pinahiwatig ng Panginoon sa John chapter 14 verse 1, ang sabi niya, let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my Father's house. Dito na. In my Father's house. Hallelujah. Ang sabi doon, in my Father's house are many mansions. Sabi niya, doon sa aking bahay, maraming mansion. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, wag kayong maproblema. Wag kayong mabahala. Amen? Sumalig kayo sa Diyos. Magtiwala kayo sa Diyos. Amen? Hallelujah. At magtiwala kayo kay Lord Jesus. Ang sabi niya, kaysa bahay ng aking Ama, napakaraming mansion. Wow! Kung dito ang bahay natin, bahay ko dito, bahay kubo. Nakita niyo? Pero pagdating sa langit, mansion. Hallelujah. At doon, sabi nung dinala sa langit, naglalakad siya. May mga taong may mga corona doon. At saka yung sa kanilang sa mga crown nila, sa mga putong nila, nandoon yung mga ornaments, yung mga diamante. Ano ibig sabihin noon? So kung mayroon kang 100 ka mga diamante sa yung corona, ibig sabihin 100 kakaluluwa ang nadala mo. Amen? Tanungin mo katabi mo, ilan ang kaluluwa ang nadala mo? Baka sagutin mo na backslide nga dahil sa ugali ko Patay. Hello? Hallelujah. Sabihin mo, I love you, brother. I love you, sister. Amen? In Jesus' name. The Lord use you. Be multiplied. In Jesus' name. Palakpakan natin ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon, glory to God, ulitin ko pagbasa dito sa verse 4. Ang sabi po niya, when Christ, who is our life, ang Diyos na pala, si Kristo na pala ang buhay natin, at makikita, when you also will appear with Him in glory. So, ibig sabihin, dahil siya na ang buhay natin, doon sa glory, doon sa himaya, unspeakable joy, full of glory, kasama natin ang Panginoon. At ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 15:52, in a moment, in a twinkling of an eye, the trumpet shall sound. The trumpet shall sound. The dead in Christ shall rise first. And we are alive shall sugat. Pupunta tayo doon sa alapaap. Amen? Shall be caught up together in heaven. Hallelujah. Hallelujah. Kaya doon sa glory, doon sa himaya sa Diyos, glory to God. Sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga sabi po doon, unspeakable joy, full of glory. Hallelujah. Jesus is coming very soon. Kaya po, makikita na natin ngayon ang sabi ng Biblia sa Mateo 24 verse 7, sabi niya, nations against nations, kingdom against kingdoms, and there shall be famines, earthquakes, in diverse places. So therefore, ano yon sa Alaska? 8.2 magnitude.
15 point to. Grabe na lidol. Ngunit mahina pa lang yan. Wala pa ibig sabihin. Jesus is coming. Amen? Hallelujah. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin ngayon, seek those things which are above, where Christ Jesus seated at the right hand of God. Shall we all rise? Hallelujah. Lahat na gustong sumama sa rapture, will you please stand up in the name of Jesus? Get the guitar. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Glory to God. In the mighty name of Jesus. Mga viewers, manalangin po ako sa inyo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the mighty name of Jesus. Praise the holy name of Jesus. Ya Ramasatala Mayando Romo Yande Ribo Shande. Lord, we need the Holy Spirit, God. We need the Holy Ghost in the mighty. Come, Holy Spirit. Come, the Holy Spirit. Sing that song. Come, Holy Spirit. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Holy Ghost, touch our viewer. Touch, Lord. Touch our partner. Holy Ghost, hallelujah. Hallelujah. Ating itaas ang ating kamay sa Holy Spirit. God, the Holy Ghost. The Holy Spirit. Uramo sachalama sachalama yendo. Sabihin po natin, I love you, God, the Holy Spirit. Pakisabi po, nagaling sa kibuturan ng inyong puso, sabihin nyo, I love you, God, the Holy Spirit. I need you, God, the Holy Ghost in my family. I need you, God, the Holy Ghost in my business. I need you, Holy Spirit, in my life. I need you, Holy Spirit, in my husband. I need you, Holy Spirit, in my wife. I need you, Holy Spirit, in my daily lives. I need you, Holy Spirit. I need you, God, the Holy Ghost. Without you, Holy Ghost, I can do nothing. I need you, Lord Jesus. Ya Romo Sachalama Idrobo Sacha. Holy Ghost over your body. Holy Ghost over your body. All viewers in the mighty name of Ya Romo Sachalama Irobo Shanda. Shatalama Shata. O Romo Idobo Shata. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost, in the mighty name of Jesus. Lord Jesus Christ, the baptizer of the Holy Ghost. Right now, in the name of Jesus, I will pray for you right now, the baptism of the Holy Ghost. Please worship for a while. From the bottom of your heart, worship the Lord Jesus Christ. Worship the Father God. Worship the God, the Holy Ghost. Shata lama iramo shata. Lahat na may karamdaman ngayon, lahat na may mga sakit, manalangin ako sa iyo. The Holy Spirit will touch your body, and in the name of Jesus, you will receive your healing now. Ya robo sachalama shato. Ki robo sachalama shato. Hala, 1 minute, manalangin ako sa inyo lahat. Ya rama sikuto romo shanda. Urama sacha. Holy Ghost. Hallelujah. Holy Ghost. Shalama satalama ya robo shanda. Whatsoever shall lose on earth shall be loose on heaven. I claim your promises in this lastness. You will pour out your spirit in the mighty name of Jesus. In the holy name of Jesus. The source of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. Lord, I pray, I declare, Lord, those people who need baptism of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus, receive the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus, receive power, receive anointing now. In Jesus' mighty name. In Jesus'
Jesus' mighty name. Hallelujah. Nandiyan ka man sa bahay mo, nandiyan ka man sa abroad, wherever you are right now. If you're hearing me right now, if you're watching me right now, in the mighty name of Jesus, in the holy name of Jesus, the baptizer of the Holy Ghost, receive now, receive the baptism of the Holy Ghost. Shatalama shato, Hiromo, Shalama shatalama yandia, Hiromo shata, Hiromo, power over your body, power over your body, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Osata lama shata, Hiromo kosata lama shata, Hiromo hisata, Hiromo shata lama yando. Lahat na may karamdaman, those people who have diseases and infirmities, right now I rebuke diseases, cancer, cancer of the bone, cancer of the blood. I curse you and destroy. Come out in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. Holy Ghost over your body, receive your healing. Blindness, weak eyes, cataract, goiter, toxic, tumor, myoma, cancer of the bones, cancer of the blood. I curse you. Come out over the bodies in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. In the holy name of Jesus. Receive your healing now. Receive your healing now. In the mighty name of Jesus. Over your body. The Holy Spirit penetrate your being now. In Jesus' most mighty name. Oh, shata lama shata. Hirobo shata lama shanda. Yarobo kisacha, Hirobo shanda. Lahat na karamdaman sa iyong katawan, sa buto, sa laman, sa sistema, in the mighty name of Jesus, in the mighty holy name, come out, Jesus, in the mighty name of Jesus, receive your healing. Hallelujah, hallelujah. Receive your healing galing sa buto, sa laman, sa dugo, sa brain, sa mga ugat, in the mighty, super powerful name of Jesus, in the healing name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus. Receive it now. Receive it now. Ya robo ko sa salama siyando. Lahat ng mga demonyo na espiritu, lahat ng mga demonic spirit, nagbigay sa'yo ng problema. All demonic spirit over your body now, come out in Jesus' mighty name. You are powderized demons, and I declare the Holy Ghost will control him. The Holy Spirit of God, comfort them right now. Jesus' mighty name. Ya robo shata lamadi, Hiromo shata lama shata, Hiromo shata. Feel the anointing, feel the Holy Ghost, feel the power over your family, over your life now. Husata lama shata, Hiromo ko shata lama shata. Power over your body now, power over your ministry, power over your family, power over your ministry. In Jesus' mighty name. Ya robo shata lama yenda. I pray the 9 gifts of the Holy Ghost operate in your life. In Corinthians chapter 12, 4 to 8, interpretation of tongues, diverse kinds of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of spirit, gift of faith, gift of healings. In the mighty name of Jesus, receive it. Open it over your life. Open it over your ministry. Yeah, this is the lastness. This is lastness. This is the mighty outpouring of the Holy Ghost over your family, over your children, over your ministry. Receive it now. Receive it now. Shalama shatalama shanda. Hirobo shatalama shata. Hirobo bobo shatalama. Pour out, Holy Ghost. Pour out, Holy Ghost. Pour out in the mighty name of Jesus. Pour out your anointing. Pour out your power, God, the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. Shalama shatalama shata. Hirabadaya shatalabadaya. Dialysis in the name of Jesus. Kidney problem, I break you now. I break you now. Lahat na may kidney problem, lahat na may dialysis, in the mighty name of Jesus, in the holy name of Jesus. Holy Ghost over your body now. Receive your healing. Receive your brand new kidney. Receive your liver. Receive it. Receive your healing, complete healing. Oh, shata lama shata. Kirobo shatala. The Holy Ghost is working. Ya robo, in mga dialysis, kidney problem, the Lord heal you right now. In the name of Jesus. Kirobo shatala mashanda. Sharobo shatala mashanda.
Yaromoko Satalama Shata. Holy Ghost. Holy Ghost. Hallelujah. Spirit. Spirit, touch. Touch, Holy Ghost. Touch, Holy Ghost. Touch, Holy Ghost. Oh, Shatalama, pour out. Pour out, hallelujah. Those people who need baptism of the Holy Ghost, receive the baptism of the Holy Ghost. Receive in the mighty name of Jesus. Now. Oh, Shatalama, you speak in them now. Speak in them. Speak in them. Speak in them. In the mighty name of Jesus. Yeah, Robo Shanda. This is the promises of God. The promises of the Lord Jesus Christ. In His lastness, He will pour out His mighty Holy Ghost. Oh, Shatalama, you need the Holy Ghost in your life. You need the Holy Ghost in your family, in your ministry. Shalama Shata. Kiromo Shata Lama Shata. Kiromo Shata. Oh, Labani. Reta. Yaromo Shata. Viva. Urama Shatala Mashatala Mayana. For the last time, for the last time. Romo Shatala Mayana. For yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. Puspusin mo kami sa iyong banal na Spirito, Lord Jesus. Anoint us, we need you, God, the Holy God. Yarobo Shanda, Robo Yanda. You are healed, you are healed, hallelujah. Lahat na may karamdaman, nanonood ngayon, in the mighty name of Jesus, you hear me, and you're listening to me, you are healed. I feel the anointing, I feel the power, I feel the blood of Jesus. Hallelujah is with us tonight. Yaraba Satalama Yanda, you are healed. Touch your body. Shake your body now. Shake your body now. You are healed. You are healed. Shatarama Shatalama Yanda. The gift of healing is operating in this place. Sharama Yanda. Hiromo Yanda. Yanda. Yaromo Yanda. Yaromo Shalama Yanda. Yaromo Shatalama Yanda. Romo Yanda. The Holy Ghost is pouring. The Holy Ghost is pouring. The mighty name of Jesus. The Holy Ghost is pouring. The mighty anointing is pouring. Yando Romo Shatalama Yanda. Yando Romo. Maraming ngayon makikita ng vision. Open vision. The Lord reveal vision. Yanda reveal vision now in Jesus' name. Di Romo Yanda Lama Shatarama Yende. Iraba Shatalama Diya Shanda. Yara, this last list, I will pour out my spirit upon all flesh. Your son and your daughter shall prophesy. You young men shall see vision. Shall see vision. Shall dream dreams. Hallelujah. Ki robo shata. Worship, worship, worship. Worship, worship viewers. Worship, worship, worship. Hallelujah. Shalama shatalama yando. Ki robo idubo shatalama shata. Shatalama shata. Ya robo koshanda. Pour out. Hallelujah. Ya robo shatalama shalama liyandi. Ki robo shandalama shanda. Pour out. Jesus there for me. Oh, my worship. Yando Romo Shakalama Yando. In the mighty name of Jesus. In the holy name of Jesus. Holy Ghost over your body. Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost now. Holy Ghost. Jesus Christ, the baptizer of the Holy Ghost. Receive it now. Receive it now. Hallelujah. 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 Shalama Yando Romo. Worship, worship, worship. Ya Romo Shata. Pray. Hallelujah. Yando Romo Shata.
Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 The Holy Ghost is moving, lalo na sa mga viewers natin ngayon. Kung may mga karamdaman kayo kanina, 100% in the name of Jesus, the Lord heal you. The Holy Spirit heal you. The Lord Jesus, pinagaling ka na. Lalo na yung kung sinong may kidney problem, the Lord heal you right now. In Jesus' name. Kanina pa ang Panginoon ay nagpapagaling sa inyo. Lahat po na may mga karamdaman, lalo na sa viewer, the Lord heal you in Jesus' name. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Lord Jesus, salamat sa gabing ito. Thank you so much, Lord God, for tonight. Thank you, Jesus, for the moving of the Holy Ghost. Truly, you are the great God. Truly, you are the mighty God. Truly, you are the baptizer. Truly, you are the healer, Lord Jesus Christ. Therefore, God, continue to bless your people. Bless the viewers, our brethren, Lord. Bless them materially. Ipagpapalaya. Bless his family. Bless his husband and wife and children and business. Bless them, Lord, in the name of Jesus. At takpan mo sila, cover them, protect them by the mighty blood of Jesus million times. Kaya, Panginoon, purihin ka. Lahat na kapurihan, kaluwalhatian ay ibalik namin sa aming Panginoong Jesucristo lamang. Lahat sumigaw ng Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Meron tayong ano ngayon, no?